Okay, good morning mga kasima no sa ating mga viewers no. Welcome again sa ating online tutorial dito sa ating ECDIS JRC type model 9201. Okay mga kasiman, last time diniscuss natin yung about sa target in IAS no. Okay mga kasiman, by the way no, yung pagkakaiba pala ng target kapag nag-acquire ka sa ECDIS no, ito yung kanyang symbol. At yung AIS naman, ang symbol niya itong triangle no. Okay, no? So, may padating tayong barko. Okay, ito yung AIS kasi po, mga kasiman, meron siyang pangalan, no? Kasi connected po siya sa ating AIS equipment, no? So, itong triangle sa AIS at ito po yung sa target na inacquire po sa radar, no? Yan. Yan po yan, no? Target 2, T2-1, no? Okay mga kasiman, so ito yung ating diniscuss na nakakaano. Bali, for clarification lang po kung ano yung pagkakaiba ng target at AIS, no? Okay, ang next natin ay yung sumunod dito, no, na menu. I think that is tools, no? Okay, so start tayo ngayon sa tools. Okay, punta tayo ngayon sa menu. Menu. And then, ayun. Okay, doon tayo sa tools. Okay, sa tools, marami rin siya, no? Okay, let's start dito sa MOB, no? Yung MOB, ito yung man overboard marker, no? So, pag click natin si MOB, automatic pupunta yung marker, no? Okay, ang binibigay ni marker yung position, bearing, range, no? Okay, saka yung time to go at saka yung time, no? Ngayon kasi, mga kasiman, naka-board kami, no? So, hindi ko sa inyo mapapakita na tumatakbo ito, no? Itong range na to kung tumatakbo ay nag-ano siya kung gano'n nakalayo yung barko doon sa man overboard, no? So then ang marking po ng man overboard is symbol like anchor, no? Anchor po yun, no? Symbol like anchor. Hindi po natin makita ngayon dito sa ating monitor, no? Ayun, symbol like anchor. Ayun yung mga kasima, no? Ito po ay kapag nagman overboard, ito po yung ginagawa agad ni Kapitan, no? Pipindutin niya po ito, no, MOB. Pwede rin po dito sa ating no, itong discuss natin sa day 1. Ito din po 'yon, man overboard, no. At pwede din po doon sa sa tools ng menu. Okay? Yan po yung binibigay ng marker na man overboard, no. Okay, next. Ano ba yung susunod sa man overboard? Okay, ang next natin ay yung yung ating EBL and BRM, no. Okay, so EBL stands for electronic bearing line and BRM is variable range marker. So ano ba yung binibigay nito, no? Okay, so let's click, no. Ayun. Magbibigay po siya ng EBL and BRM readout, no. So dalawa po siya, no, EBL1 and EBL2 as well as BRM1 and BRM2, no. So ano po ba siya, mga kasiman, no? So, okay. Kapag in-on po natin yan, i-click po lang natin to, switch the origin position of BRM and BRB. So, magbibigay po siya nito. Yan, nakita nyo po yung orange. So, i-click po natin. Ito po ay naka-offset, no? Yan, naka-offset center, no? Pero pag click po natin siya ng, pag nag-letter D po siya, sa original po na, ng vessel, yan pupunta, no? Okay? D. So, ayun po siya agad, no? Okay? Yun siya yung EBL. Yan po yung electronic bearing line, no. Ang gawain po ni electronic bearing line ay kumuha po ng direction. Okay? Okay, ayan po. Iniikot po natin yung knob. Ayan po yung direction, no. Electronic bearing line po yan. Okay, next, BRM, no. Ayan. Okay? Pag kinlik kasi natin dito, mga kasiman, automatic po si cursor natin ay pupunta po siya, no. Magsusukat siya ng distansya, ganun din sa EBL, no. Okay? Right click po lang natin para mag-stable siya, mag-fix siya. Okay, next. Kung dito naman natin i-on, pwede rin, no, mga kasiman. Sa number 2, no. Number 2, ayan. Kulay blue naman siya. Lagi sila magkaiba ng kulay, no. Orange saka blue. Okay? Yan naman po yun sa number 2, EBL and BRM. Okay? Importante po ito, no, lalo na po kapag
bibigay sa atin ay range and direction lang, bearing lang, no? So ito yung ginagawa natin na tools para po masukat. Okay? Mga kasiman, okay, next. Okay, ang next naman natin ay yung PI, no? Yan, yung PI, ito yung parallel indexing, no? Iba po yung PI na nasa isip nyo, okay? Ang PI po, parallel indexing. So, ano ba yung gamit nito? Okay, i-click natin, no? Ayan, okay. So, ito yung PI menu, mga kasiman, no? Okay. Display po all lines, naka-ano po siya, naka-off pa. Pag in-on po natin to, magbibigay po siya ng mga guhit-guhit, no? Ito po yung parallel indexing, mga kasiman, paano po ba ginagamit, no? Ito po ay pwedeng gamitan ng ating ito yung knob natin ng EBL and BRM kasi po ito yung EBL susukat po siya ng direction. Nakita niyo po umiikot, no? Halimbawa, tumatakbo tayo kasi ngayon nasa board. Ito pong ito yung isla. Itong board na to. Parallel tayo diyan pag tumatakbo tayo, no? So, ilalagay lang po natin na parallel sa ating barko, no? So, ito yung ating ship. Ito yung barko. I-parallel lang po natin siya, no? Yan. So, parallel siya, mga kasiman. Okay, so makukuha natin po yung ating bearing, no? Parallel bearing. So, which is ito. 318, 319 yung bearing niya, no? Sa compass, no? Okay, next. Ngayon, susukatin natin mga kasiman yung distansya niya, no? Ang gagawin naman, ito naman, mga natitira na to, na lines, ito yung susukat naman pang distansya. Ang distansya naman ay ito namang variable range marker, no? So, sukatin natin. Halimbawa, doon, ito lang, ano? Hanggang dito, no? Kasi masyado, ayan. Okay, for example yun, no? So, meron po tayong distance na ayun, 3 cables, no? 0.35 cables o nautical miles, no? Ito po 0.035 nautical miles. Yan po yung distance niya, no? Okay, kung tayo ay tumatakbo, kapag tayo ay napapadpad, ito po ay magandang reference, no? Itong parallel indexing, no? Para po kung alam natin kung yung saan po yung parang XTD, no? Yung cross-track error natin, no? Yan po yung binibigay ni parallel indexing, no? Para po ma-monitor natin yung padpad natin kung padpad tayo sa starboard o padpad tayo sa port side. Okay? Ayan mga kasiman. So itong CPI, si parallel indexing, maraming pong gamit yan. Pwede po yan na individual. Yan po, no? So sa individual, ito lang yung gumagana, isa lang, no? Tapos yung bearing nga, yun. Kikita nyo, yan. Yan, umiikot siya, no? Okay? Next. Pwede rin siyang track. Sa track, walang gano, no? Yan lang siya, no? Sa track, nakapix siya. Hindi mo siya yung EBL niya sa BRM niya. No? Okay, next. Equiangular, no? Ayan, sa equiangular, no? Ayan. Ayan po mga kasiman yung itsura ng equiangular, no? Isa lang din ang gumagana na EBL niya. Okay, next. Okay, tapos na, no? Balik natin sa all. Okay, mga kasiman, no? Next, nagbibigay din siya dito nga, bearing and interval, yung distance niya yan. Operation area, no? Kung both side, pwede. Pwede ring one side, no? Yan, no? Nasa one side siya na, no? Pwede ring both side, no? Yan. Okay? Next, floating. Pwede rin siya i-floating. Paano ba yung floating? I-on. Sa floating, naka-off siya, no? Ngayon, screen fix. Habang ginagalaw natin tong cursor at nakabilog siya, halimbawa, ipipix natin sa gitna. Yan. Okay, click lang natin. Kapag ang cursor natin ay nasa normal na, nakapix na yan. Hindi mo na siya magagalaw. Okay? Ganon din yung LL, no? Yan, yung LL fix, no? Press lang yan, no? Okay, so, gitna. Okay, no? And then, yung head link. Pag kinlik natin si head link, ano nangyayari? Okay? Halimbawa, i-floating natin, no? Yan. Dito natin siya ilagay. Tapos, kapag kinlik natin yung head link,
Ayun, pumupunta siya sa head, nag-aano siya na sa heading natin, no? Ayan, ulit. I-off natin yan. I-off natin, tapos head link. Naka ano yung head link, i-check natin. Ayan, tingnan niyo po, i-check ko. Yun. Yung nag-aano po siya sa heading number ko. Okay? So, which is 318.6. Okay? Then, yung reference to, pwede po natin siya na headline lang, no? Sa headline. Okay? Pero balik natin sa to. Okay? Yan po yung gamit ng ating na parallel index menu. Okay, next. Okay, na yung ating next ay itong EBL maneuver, no? Electronic bearing line maneuver. Sino ba siya, no? Ano bang gamit niya, no? Okay, click natin, no? Okay, so bibigay siya ng EBL maneuvering setting, no? Okay, paano ba ginagamit, no? So, i-on natin. Pag in-on natin yan, automatic may makikita kayo dito, kulay blue, saka red, no? Yan. Kung tumatakbo tayo, mga kasiman, halimbawa tumatakbo tayo, no? Ayan po siya, mga kasiman, no? Okay. Halimbawa, tumatakbo tayo at dito sa point na to, sa cursor na to, dito tayo magmamaneuver, no? Or mag-alter. So, i-click natin dito. Yan, i-right click natin. Yan, left click natin, no? Okay, pag ni-left click natin, magbibigay siya ng true bearing na true course, no? So, 145, no? Ang ano niya is 10 miles, no? Nasa yung 10 miles. Okay? Ilagay natin si cursor it out para makita natin yung distance. Yan. So, ito yung list. Okay, no? So, okay. Nakalagay dito ay 10 minutes yung reach niya, no? And then, ang course niya is 146, no? Then, true yun, ang relative niya is 5005 degrees. And then, radius niya, turning set, no? 0.5, no? So, ito siya, mga kasiman, no? Ayun, nakita nyo. Ito, tapos ito yung kanyang radius, ayun, 0.5, no? And then, pagdating dito, mga kasiman, ito yung no? Wheel over line, 0.5, no? Okay? Pagdating dito, automatic na pwede ka nang mag-alter ng course, no? Halimbawa, kung gusto mo, kung saan ka, kaliwa ka ba or sa kanan, no? Sa kanan mag-alter, no? Okay, no? Pwede mo na siyang i-maneuver, no? Okay? Yan. So, yun, nagbabago siya, no? So, yung course niya, nagpapalit. So, yung course niya, naging 1111 or 110. Set natin sa 105. Okay? Ayan, 105. Okay, no? Kapag na-reach ito sa, yun, yung curve maneuver na yan, ito yun, mga kasiman. Ito yung course niya, no? 105.8 or 106. So, dito sa point na to ka mag-a-alter, papunta dito. Yun yung display maneuvering, EBL maneuvering setting, no? Yan yung display maneuver curve po na sinasabi niya, okay? So, from original course, around 10 minutes, mag-a-alter ka na ng course mo, which is 105, no? Ang radius niya is 0.5 nautical miles. Ito po yan, no? Okay? Yan po yung tapos ang distance to wheel over point niya is 4, no? Ito yung niya, distance of wheel over point is 4 nautical miles, no? 0.4. So ito yun, na kasiman dito. So ayun siya, 0.4 sa cursor readout natin. Dito pa lang maneuver ka na. Okay? Okay, mga kasiman? Okay, so yan po yung EBL maneuvering setting, no? Okay, siguro mga kasiman, hanggang dito na lang again, no? Kasi masyado na ulit mahaba ang ating video. Okay, so susunod yung iba pang menu ng ating sa tools, no? Yung iba pang gamit ng menu sa tools, no? Ano pa ba yung mga natira na yon, no? So siguro yun yung di-discuss natin next time, no? From now on, hanggang dito na lang muna. Okay, mga kasiman? Thank you very much sa inyong panonood at sana ay may natutunan kayo.
Again, this is your Kasiman 81. Thank you for watching. Bye-bye!